Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang topic ng Yamashita Treasure Hunting. Ito po ay ang mga punong nakatriangle at mga batong nakatriangle. Dalawang uri po ng mga nakatriangle na mga punong kahoy at mga bato na saan ang Yamashita Treasure. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, kung paano natin mahahanap ang kayamanan sa mga nakatriangle na punong kahoy at nakatriangular na mga bato. Kaya sundan po ninyo ang topic natin, panoorin po ninyo ito sapagkat mahalaga po ito patungkol sa paghahanap po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army na ibinaon sa kabundukan ng Pilipinas. Balikan po natin ang aking topic po na ibabahagi po sa inyo sa araw po na ito tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting at tungkol nga po dito sa dalawang uri ng plastada ng nakaposisyon na mga batong nakatriangular at mga punong kahoy na nakatriangular. Pag sinabing dalawang uri, dalawang klaseng plaster, no? Yung nakatriangle ay mayroon tayong plastada na magkadikit yung dalawang bato halos, medyo sila close, at yung isa ay medyo malayo. So pag tiningnan natin siya ay hindi sila parehas ng distansya. Yan po yung una, no? At yung pangalawa ay yung parehas ang distansya. So mayroon kasing triangular na hindi pantay, medyo mahaba, medyo malayo yung isa, yung dalawa ay magkadikit. Ganon din sa punong kahoy, so dalawang posisyon. At malayo man o malapit, basta't parihas ang sukat ng triangular, yan po ay parihas din ang paghahanapan natin ng treasure. Yan po ay ating ididemo kung saan makikita, saan matatagpuan, saan makukuha ang kayamanan kapag nakatriangle na ganyan yung mga bato. So madalas natin itong makikita sa kabundukan po ng Pilipinas na marami pong mga ganitong mga natuklasan ng ating mga kababayang treasure hunter na nakatriangular. At maging tayo ay nakatuklas din ng ganito na mga punong kahoy. So marami ito sa buong bansang Pilipinas, napakarami po ito mga ka-treasure hunter, no? So kapag pantay ang sukat ng triangle na mga bato, mayroong hindi naman perfect na pantay, no? Halos pantay lang sapagkat minsan ay hindi naman perfecto ang mga engineer ng Hapon. So pwedeng medyo may kaunting diferensya, subalit maganda ang pagka-triangle. Yan po ay pasok sa Yamashita Treasure sign, markers na kayamanan. So ang tanong, nasaan ang kayamanan sa mga ganyang klaseng posisyon? Malaki o maliit ang mga bato, ang importante ay yung sukat ng triangle. Malaki man yung triangle, yung space ng triangle, subalit the same position, parehas ang posisyon ng pinaglagyan ng kayamanan. Kapag malaki ang distansya, ibig sabihin medyo malaki ang nakalagay na deposit o Yamashita Treasure. Kapag maliit, yan po ay palatandaan na hindi naman ganun kalaki at posibleng given o hindi malalim masyado ang Yamashita Treasure. At ito nga ay ating ididemo yung pinaglagyan sa mga ganitong klaseng sitwasyon. So pag sinukat natin yung yung triangular sa meters, ay halos magkaparehas ang sukat ng itong ganitong klaseng triangle.
na hahanapan natin ng kayamanan. So, pag ganito, ang Yamashita Treasure ay nasa gitna. Yan. So, nasa gitna po ang Yamashita Treasure. So, ibig sabihin, ang digging spot ng mga ganyang klaseng posisyon ng triangular na ganyan ay sa gitna. At kadalasang mga sign markers ay triangle na nakaukit sa bato at ang pinapahanap ay mga ganitong klaseng nakatriangle. So, ang Yamashita Treasure ay nasa gitna. Ganyan. So, yan po ang huhukayin natin. Ito ay nakabaon doon sa ilalim, no? Dito matatagpuan sa gitna kapag nakatriangle. Na pantay, no? Parihas. Mayroong iba na nakakita ng ganito, hinukay nila. Pero hindi nila naabot sa ilalim sapagkat mababaw lang kanilang hinukay at sumurinder na. Kaya't yung iba ay hindi nakakakuha sa mga ganitong klase, no? Marami tayong mga nakaka-chat na mga nagsasabing nakakahanap sila ng ganyan, subalit hindi nila natapos yung kanila pong ginawa na hukay sapagkat sumurinder. Maaring kulang sa pera, kulang sa panahon, sapagkat mahirap din mag-Yamashita Treasure hunting ka tapos wala ka namang makain. May pamilya pa, so napakahirap. So, nasa gitna, no? Pagka mga ganitong klaseng nakatriangle na mga bato. So, dalawang klase ito. Mayroong isang posisyon nito na medyo distansya ito. Yan, medyo malayo, no? Pag tiningnan mo siya, medyo malayo ang distansya sa isang triangle. Sa sukat ng triangular, medyo pahaba, no? Medyo hindi siya pantay. So, ang kayamanan yan, nasaan? So, ang mga sign markers ay kadalasan dito sa gitna. Hindi naalis dyan. Nandyan lang sa triangular na yan. Subalit ang treasure ay wala dyan sa gitna. Kung hindi, malayo pa. So, malayo, no? Pa-slide yung kanyang hukay. Pa-slide. So, medyo tricky masyado. Dito ang hukay, tapos papunta dito sa kanluran, sa west. So, sa west, no? Bali, yung treasure ay papunta sa west ang tunnel. So, parang pa-cave in siya, pailalim, pa-cave in. Yan. So, papunta dito, mga ilang meters. Ang sukat ay distansya din ng haba nito. Distansya ng haba nito, kung ano ang haba nung distansya ng itong triangle na malayo yung isa, ay yan din yung haba dito na sundan. At dito sa posibleng makuhanan ng Yamashita Treasure dyan ay may nakabaon na punong kahoy or bato na guide, no? 3 feet. Yung nadiscover ko ay 3 feet, 2 to 3 feet na may pusti dyan na nakatriangular din. So, nakatriangular din. Nakabaon yun, hindi makikita. Hidden treasure marker yun, no? Nakatago yun. So, medyo distansya siya. Kahoy or either bato. So, dalawa. Pwedeng kahoy, pwedeng bato ang ating makikita dyan na nakatriangular din siya pero pusti or kahoy siya na pailalim. Yun po yung Yamashita Treasure. So, ito ay kung haharap ka sa silangan, nasa kanang bahagi yung araw, ang east, no? So, west ito. So, ang mangyayari, mula dito sa east, papunta sa west. Sa gitna ng nakatriangle na nakapahaba. So, yan ang sistema. So, ang mga sign, dyan mo makikita. So, dito wala kang makikitang sign kundi nakabaon. Medyo 2 to 3 feet, wala kang mapapansin dyan.
Maliban na lang, parang naka-carve yun, parang water basin. Kumbaga, mahalata mo na parang may crater. So, ito naman naka-elevate, medyo sa taas. So, doon papunta yung tubig kapag umuulan. Yan. So, dito yung mga sign ng Yamashita Treasure. So, madalas, kapag triangular, madalas nating pinaghinalaan talaga sa gitna. Kasi, yun nga, kapag pantay nga yung Yamashita Treasure sign na triangular, ay nasa gitna nga ang kayamanan. Yan. Kapag pantay ha. So kapag medyo distansya nga na ganyan, ay dito malayo. So nandyan ang Yamashita Treasure, no, sa west. So tandaan natin yan mga ka-treasure hunter. So yan po yun ang nakalagay sa sa mapa na ating nakita. So marami pa po tayong i-reveal tungkol po dyan sa mga markers na iba pa. May mga nakalinyang bato, kung ano pang mga sign na yan. So, yun. Kapag nakita tayo ng triangle na ganyan ng mga bato, malaki man or maliit, basta halatang ginawa talaga ng kamay ng tao or pinurma ng kamay ng tao, tapos may mga sign. Wag naman yung naka-triangle lang, medyo natural pala yung tadhana lang ang may mga triangular din kasi na gawa ng kalikasan. Yung mga walang sign markers, tapos mapagkamala natin na yun ay Yamashita Treasure, ay mapagod lang tayo dun. So alamin din natin na may mga hugis puso dyan, triangular. Kasi dito sa gitna, yung mga triangular na ganyan, dyan sa gitna, may makikita tayong heart dyan sa ilalim. Kasi usually, kapag may treasure yan, may tunnel talaga yan. Straight tunnel kung padiritso sa ilalim. Kung ang heart ay patusok, ang tawag doon straight tunnel, diritso lang doon. So tumbok na yun sa Yamashita Treasure, yung triangular na ganyan. At mayroon namang hindi pantay, yun nga yung sinabi natin na dito sa west. Papunta doon, tapos tatanil pa pala pa ganun. Tatanil pa siya. Hindi yung diritso doon. So ang guide niya, papunta lang doon, tapos papunta pala dito tunnel. May shortcut pala dito. Kung sila ang kukuha, dito na sila huhukay. Medyo distansya ng sukat nito ha. Tandaan niyo, sukat nitong distansya ng bato ay siya din sukat nung papunta sa west. More or less. Pero kapag may detector, malalaman nyo naman yan. Kasi masusundan niyo yung kuwan na yun. Yung posisyon ng Yamashita Treasure. So dito sa west ang kayamanan pag ganyan. So punong kahoy, bato. Kasi ito bato, no? Pumunta tayo sa punong kahoy. Yung punong kahoy naman, mga ka-treasure hunter. So, punong kahoy tayo. So, ito lang gagamitin natin, punong kahoy. No? Yan. So, dalawa rin, no? Mayroong pantay na triangle. Ayan. So, kung titingnan natin, pantay, no? So, sa distansya naman, depende. Kung ang distansya ay medyo malayo, na punong kahoy, basta't parihas ang sukat ay nasa gitna rin. So dito rin sa gitna tayo maghuhukay. So nakatriangle na punong kahoy, mga mangga, mga kawayan na nakatriangle ganito, ay dito sa gitna ang hukay. Yan. Yan, maghukay tayo dyan. At nandyan yung Yamashita Treasure sa gitna. Kapag pantay, no? Tandaan natin yan. Yung mga punong kahoy na ganito, kahit anong punong kahoy niyan, basta centennial na inabot yung panahon po ng digmaan ng mga Japanese Imperial Army at mga Amerikano. So, ang Yamashita Treasure ay nasa gitna nga, no? Yan, dyan. So, nasa gitna siya kapag naka-triangle na ganyan. Pero paano yung pangalawa? Yan. Pangalawa, the same process pa rin dun sa naka-triangle na mga bato, no? So, pag medyo mahaba yung isa, yan, hindi sila pantay. Kung titingnan natin, yan, medyo malayo yung posisyon ng isa sa dalawa. So, sukat yan, sukat. Yan. Yan. So, pansinin natin, distansya siya.
Kung titingnan natin, para siyang mata at saka bunganga, bao. Alam yung bao ng nyug? Yung bao ng nyug, ganyan din yung posisyon, no? So pag ganyan, mga posisyon ng parang bao ng nyug, yung pagka-triangular, expected natin kagaya kanina, yung dito ang hukay pero dito papunta sa west. So papunta sa west ang hukay. So nandito ang treasure, no? Travel pa siya, oh. Dito ang treasure. So mula dito ang hukay papunta sa ilalim pa ganyan, patanil. Yan. Then dito mo siya matatagpuan sa west. So west yan. Kumbaga ang S dito siya sa west. So nandito ang Yamashita Treasure. Yan. Kita nyo, yung kahoy na yan na dalawa magkadikit, yung isa medyo malayo. Yung distansya niyan, siya halos ang distansya dito. Hindi man perfecto, pero nandito ang Yamashita Treasure. So ang sign, may makikita ka diyang nakabaon ng mga hidden treasure markers na naka-triangle. Minsan pusti, sinunog, 2x4 or ano pa mga kahoy na kanilang napiling ilagay dyan sa ilalim, guide pa ilalim, tapos tinakpan nila ng 2 to 3 feet o 3 feet. Kadalasan 3 feet, hindi mo makikita. Kung hindi mo i-dig out yan, tisdig yan, ay hindi mo makikita yung sign dyan na guide pa ilalim. So yun yung sintro. Mula doon, papunta doon, dito. So nandito ang Yamashita Treasure sa mga ganyang klaseng naka-triangle, no, na hindi pantay. So yan, malinaw na dalawang klase, dalawang uri po ng naka-triangular na mga punong kahoy at naka-triangular na mga bato. Yan po ang kadalasang ginawa ng mga Japanese Imperial Army na sign sa mga kabundukan, no, mga triangular. Triangle din ang mga ginamit nilang marker sign sa kabundukan. So yung mga triangular na ganyan na mga bato, triangular na mga punong kahoy, ay tiyak may nakatagong kayamanan ng Yamashita Treasure. Pero kung makakita kayo ng triangular na natural na bato lang na wala namang sign, walang markers, walang bakas na ginawa po ito ng kamay ng tao, ay wag na kayong maghukay sapagkat mapagod lang kayo. So, hindi naman yun na Yamashita Treasure. Maaring napagkamalan lang o napaghinalaan, ay hindi naman pasok doon po sa posibleng naitagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So siguraduhin natin na tunay, legit yung atin pong hinuhukay bago tayo humukay. Maaring nagkamali kasi tayo at mapagod tayo, mawalang saysay ang atin pong pinagpapaguran sa paghahanap ng kayamanang itinago ng mga Japanese Imperial Army na ating hinahanap para makapagbago sa ating buhay. So yan lang po ang ating ibinahagi po sa inyo sa araw po na ito, tungkol po dyan sa nakatriangle na mga bato at nakatriangle na mga punong kahoy. Yan po ay maaring makadagdag sa atin pong kaalaman at posibleng matuklasan po natin ang mga kayamanang itinago ng mga Japanese Imperial Army. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo at mayroon tayong napulot na aral tungkol po dito sa mga nakatriangle na ganyan na mga bato at mga punong kahoy. At sa lahat po ng gustong mag-comments na mga magagaling, mag-comments po kayo, magdagdag po kayo ng inyong pong idea tungkol po dyan. At sa lahat din po ng mga gustong magpadala ng inyo pong mga videos, i-share nyo po yon. Kung nakakuha kayo, share nyo po yun. Huwag nyo lang lagyan ng inyong mga pangalan at mukha. At kung hindi naman kayo nakakuha, yung mga nakatuklas ng sign markers, yung mga malulupit na sign markers na natuklasan nyo, ay pwede ninyong ipadala sa atin at atin pong sisikaping ma-decode. At yung mga nagpadala na alanganin na hindi gustong magamit ang inyo pong mga video, ay wag nyo na lang po itong i-share sapagkat ayaw ninyong maipakalat, ayaw ninyong maipapanood. So yan po ay private para sa inyo. So ang mga nagpapadala, ibig sabihin yan ay isinishare ninyo.
Kaya't atin po itong idinidiko, sinishare sa ating mga kababayan sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, para maipahayag o maipakita na tunay na mayroong ngang mga sikretong itinago sa bansa po natin, sa bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay makakahanap.